Samahan nyo nga kami ni Ate Ivana Alawi na magluto dito sa akin dream kitchen na talagang hindi nga lang kami nagluto kasi napakarami nga namin pinagagawa. Sobrang saya ko nga talaga ngayong araw at hindi nga makapaniwala kasi binisita nga tayo ni Ate Ivana Alawi. At talagang pagdating pa nga lang dito talagang napakarami na nga agad namin na pagdismisan na para bang magkakilala na nga kami ng napakatagal na panahon. Pero sa totoo po talagang matagal na nga kami nag-uusap nito ni Ate Ivana kaya talagang laking tuwa ko na natupad na nga yung plano namin na pagbisita niya nga dito. Lagi nga doon nakasubaybay itong si Ate Ivana nga sa mga ina-upload ko nga na video kaya talagang kilig nga ako kasi di ko akalain na talagang pinapanood niya ako. At talagang parehas nga kami kasi ganun nga rin sinabi ko sa kanya na talagang sobrang niya akong fan na talagang lagi ako nanonood ng mga vlogs niya. At bago nga pumunta dito si Ate Ivana talagang nag-request siya sa akin na gusto niya nga doon ng adobong pusit na merong maraming sili. Nagulat nga ako nung sinabi niya nga na gusto niya ng maraming sili kasi talagang napakahilig pala nitong ni Ate Ivana sa mga maaanghang. Kaya talagang nilagyan ko nga ito ng maraming siling labuyo tapos siling green para talagang maanghang na maanghang. At nandito na nga kami nung tinitikman na nga namin yung adobong pusit medyo kinakabahan pa nga ako kasi baka sobrang maanghangan tong si Ate Ivana pero parang wala lang sa kanya. At talagang sobrang pa nga siya nasarapan nga dito sa adobong pusit nga na niluto ko. Talagang sobrang nga akong kinilig. At maya nga lang din pagkatapos namin mag-almusal, dali-dali na nga kami nagpunta dito sa aking dream kitchen para makapagsimula na nga kami magluto. At pagpunta nga namin dito talagang laking gulat nga nito ni Ate Ivana pagbukas ko nga nitong takip nga ng aking higanting kawa kasi talagang sobrang laki nga siya. Binibiro ko pa nga dito sa Ate Ivana na pwede nga siya mag-swimming dito sa sobrang laki. At talagang ina-explain ko nga dito kay Ate Ivana kung bakit nga ganito kalaki nga yung lutuan ko na talagang sobrang laki dahil nga sobrang dami kong nilulutong mga pagkain na pinamimigay natin. At maya nga lang din ay mag-umpisa na nga kami magluto kaya talagang niready na nga namin lahat nga ng mga kakailanganin namin para sa aming ilulutong putahe. At ang putahe nga nalulutuin nga namin ngayong araw nga dito sa aking higanting kawa ay minudo. Talagang sobrang favorite ko nga minudo kaya ito nga naisipan ko na iluto nga namin. At talagang maraming minudo nga ilulutuin nga namin kasi hindi nga to para sa amin kasi pamimigay nga namin ito. At saktong-sakto nga kasi itong si Ate Ivana ay mahilig nga rin magluto kaya sigurado ako na magiging masarap nga itong lulutuin naming minudo. At kahit nga kanina ko pa nga siya kasama talaga hindi pa rin ako makapaniwala na nandito na nga siya sa dream kitchen ko. At hindi nga lang siya nandito kasi makakasama ko pa nga siya sa pagluluto at sa pagbibigay nga ng mga pagkain. Napapanood ko to ngayon. Dito na tayo sa Dream Kitchen ni Alexi. At talagang sobrang nga nakakatuwa kasi talagang kitang-kita ko nga sa kanya na talagang mas excited ba nga siya sa akin na magluto dito sa dream kitchen ko. At habang mag-umpisa na nga kami dito na magluto talaga nadidistract talaga ako dito kay Ate Ivana kasi talagang sobrang ganda niya pala talaga sa personal. Yung ang ganda-ganda niya na nga kapag pinapanood mo siya tapos magugulat ka pa na mas maganda pa pala siya sa personal. At isa nga rin po talaga sa hindi nga alam po ng mga nanonood talaga sa akin na matangkad po talaga ako sa totoong buhay kasi kapag may nakakita sa akin tao talaga nagugulat sila na bakit daw ang tangkad-tangkad ko tapos sa video parang ang liit ko. Ayan, ito na po ang pruweba na talaga matangkad po talaga ako kasi mas matangkad pa ako kay Ate Ivana. At ito na nga po, piniprito nga lang namin itong patatas hanggang matoasted nga siya habang hawak nga namin yung beef. At talaga nag-thank you nga rin ako kay Lord kasi sobrang ganda nga ng panahon nga ngayon na pagpunta nga ni Ate Ivana talagang hindi sobrang init, talagang mahangin at hindi nga uulan. At after nga po namin maprito nga itong patatas, sinunod na nga namin ipiprito nga itong carrots. At nung natapos na nga maprito nga yung patatas at carrots, ay nag-umpisa na nga rin kami ditong mag-gisa. Nag-gisa na nga kami dito ng bawang, tapos sinundan na nga rin namin itong sibuyas, tapos isusunod na nga rin namin itong karne. At habang nagluluto nga kami talagang hindi ko na nga pinalampas at tinanong ko na nga to si Ate Ivana kung ano nga ba talaga yung favorite niya nga pagkain. Tapos sinabi niya nga at yun nga yung lulutuin natin sa susunod dito sa aking dream kitchen. Kaya hulaan nyo nga po kung ano nga po yun at ang clue niya ay meron siyang sabaw. Pagkalagay nga ng karne, hintayin nga lang namin niya na magmantika kaya nagpunta muna nga kami dito sa gilid para nga talaga magpahinga ng saglit. At nung nakita ko nga to si Ate Ivana na nakasakay nga dito sa duyan nga namin ay talagang ako na ngayon nagtulak-tulak nga dito ng duyan na para ako nagpapatulog ng bata. At maya nga lang din nung nagmantika na nga yung karne, dali-dali na nga kami bumalik nga dito para ilagay nga yung mga pampalasa. Natatawa pa nga ako dito kasi yung mga nilalagay namin pampalasa dito talagang ang kukonti para wala magiging lasa itong minudo namin. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi po yung kinulang sa pampalasa kasi marami nga kami dyan mga nilagay. At matapos nga po ang 100 million years, finally naluto na nga rin itong niluto naming minudo ni Ate Ivana. At dahil luto na nga itong niluto naming minudo kaya titikman nga namin siya kung talagang masarap. Pero sa tingin ko nga ito yung masarap kasi hindi namin ito tinipid nga sa sahog at sa pampalasa. At kailangan nga rin talaga na kami yung unang ang
tumikim dito nga sa niluto namin kasi ipamimigay nga namin siya para malalaman nga namin kung pwede siyang ipamigay or hindi. Ganun nga po kasi lagi kong ginagawa kapag nga po namimigay kami ng pagkain ng mga niluluto ko dito sa akin Dream Kitchen. Talagang tinitikman muna namin yan kung talagang okay siya o pasado. At approve naman nga sa amin dalawa ni Ate Ivana itong niluto nga namin minudo kasi talagang napakasarap. Kaya dali-dali na nga namin pinalot nga itong mga niluto nga namin para makapunta na nga kami kung saan nga namin ibibigay nga ito. At talagang sobrang saya ko nga talaga sa mga oras nga na to kasi makakasama ko nga si Ate Ivana nga sa pag-share nga nito mga pagkain. At kung gusto nyo nga po talaga mapanood nga lahat nga po na nangyari dito kasi napakarami pa nga namin pinuntahan ng mga lugar, napakarami namin ginawa. Panoorin nyo po sa YouTube ni Ate Ivana, talagang dun nyo po mapapanood lahat. Amazing! Nagpagawa nga ako ng super giant na bilao para lamanan nga ng iba't ibang klase at masasarap na pagkain kasi pamimigay nga natin ito sa ating mga magsasaka. 2 linggo nga ang inabot para nga magawa nga tong super duper giant na bilao nga na pinagawa ko kasi sa sobrang laki. Kaya sobrang saya ko nga nung natapos na nga siya, tapos laking gulat ko pa nga nung nakita ko siya sa personal kasi first time ko nga lang makakita ng ganito kalaking bilao. Kaya pagdating pa nga lang nitong napakalaking bilao nga na to na pinagawa ko, hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at umpisahan ko na agad na punuin to ng napakaraming at iba't ibang mga masasarap na pagkain. At ang una ko nga munang ginawa, nagprito nga muna nga ako ng napakaraming mga itlog, tapos sinunod ko na nga rin itong napakaraming mga hotdog. At imbis nga nakabahan dahil nga sobrang dami ko nga lulutuin mga potahe nga ngayon, talagang sobrang excited nga ako ng tipo sobrang aga ko nga nagising para dito. Talagang madilim pa nga lang nagising na nga ako para ma-prepare na nga namin lahat nga ng lulutuin namin dito sa akin Dream Kitchen. At kailangan nga rin talaga na maaga nga to simulan dahil nga marami nga tayong lulutuin, tapos kailangan nga nating umabot nga sa pinaka lunch break nga ng mga nagtatanim nga ng palay. At talagang multitasking nga ako dito kasi habang nagluluto pa nga ako dito, talaga meron na nga agad akong hinahanda para nga sa susunod nga nating putaheng lulutuin. At ito nga po mga putahe nga na naisip ko na lutuin nga po para ilagay nga sa aking super giant na bilao, yung sa tingin ko nga po talagang magugustuhan po nila. At ipaparamdam ko nga talaga sa ating mga magsasaka nga na pagbibigyan nga neto na para silang nasa piyestahan sa sobrang dami nga nilang pwedeng kainin. At talagang hindi nga lang po basta-basta ng pagkain na matitikman nga nila, at sigurado nga ako na masasarapan talaga sila. Maya-maya nga po naluto na nga rin itong baked macaroni nga na niluto nga natin, kaya ihahanda naman natin yung susunod kong lulutuin. Kaya na natapos ko na nga ilagay nga itong mantika, inumpisan ko na nga rin ng pag-coat nga dito sa isang buong manok kasi gagawin nga natin itong giant fried chicken. Sobrang tagal nga talaga naming minarinate nga itong mga manok nga na to, kaya sigurado ako na sobrang masarap nga to at malasa. At hindi nga lang po yung mga isang buong manok nga lulutuin nga natin, talaga meron din nga po tayo ditong mga chicken wings. At hindi nga lang po basta-basta prito ang gagawin nga natin dito sa ating chicken wings, talaga meron nga tayong gagawin dito na sigurado ako na mas lalong sasarap. At habang piniprito pa nga yung mga manok, niready ko na nga rin dito itong ating mga panghimagas, ito nga mga prutas. At ang mga panghimagas nga natin na prutas ay meron tayo ditong melon, grapes, orange, tas meron pa tayong pakwan na napakatamis. At pagkatapos ko naman nga po sa mga prutas, gumagawa naman nga ako ng itlog na maalat na merong kamatis na merong sibuyas. At nung pwede na nga silang ihanda, kinuha ko na nga tong super giant ko nga na bilao para mailagay na nga natin sila dito lahat. Dito na nga talaga ako sa part na to, sobrang na-excite kasi pupunuin na nga natin siya ng iba't ibang klaseng mga pagkain. Naglagay nga lang ako ng cling wrap nga sa ilalim, tapos nilagay ko na nga rin itong mga dahon nga nating saging. At naglagay nga rin po ako dito nga ng mga partition para alam nga po natin kung saan natin ilalagay nga yung mga pagkain. At para hindi na nga rin po sila maghalo-halo kapag nandito na nga sila sa bilao, talagang kailangan na merong ganito. At maya-maya nga po nung nailagay ko na nga yung kanin, ilalagay ko naman nga itong ating mga panghimagas, itong ating mga prutas. At buti na nga lang po talaga naisipan nga namin nilagyan nga ng partition nga itong napalaki kong ang bilao kasi talaga hindi ako nahihirapan nga sa pag-arrange nga ng pagkain. At maya-maya nga lang din po napuno ko na nga itong fruit section nga natin, kaya inikot ko na nga itong giant bilao ko para mailagay ko naman nga yung susunod nga natin pagkain na ilalagay. Para nga po sa part nga na to, dito natin ilalagay nga itong napakarami nga natin tilapia. Pagkatapos ko nga po mailagay nga yun, inikot ko na nga ulit itong aking giant bilao para nga mailagay ko na itong ating baked macaroni. At habang unti-unti nga talaga nating nilalagyan nga itong giant bilao ko, talagang medyo nahihirapan na nga rin ako na iikot siya, kaya talaga nagpapatulong na nga ako. At pagkatapos nga natin sa baked macaroni, dito ko naman nga ilalagay nga itong ating mga giant fried chicken at meron pa nga itong kasama nga na sobrang sarap nga na gravy. At dahil okay na nga doon, inikot ko na nga ulit at talagang 2 tao na ngayon tumutulong nga sa akin para maiikot nga itong giant bilao ko. At dito nga po sa part nga na to, dito natin ilalagay nga itong mga nilagang nga nating talong, okra at nilagang saging na saba. Hindi nga lang yan kasi sasamahan pa nga natin siya ng napakasarap nga na bagoong. At pagkatapos nga po nun, isusunod ko naman nga pong ilagay nga itong mga masasarap nga na buffalo wings. Kaya po talaga sinasabi ko na masarap kasi talaga natikman ko na nga po itong mga to, talaga nailuto ko na. At para naman nga po sa mga niluto nga nating hotdog at itlog ay dito nga natin sila ilalagay sa pinakaibabaw nga ng kanin. At talaga sobrang na nga ako natutuwa nga sa mga oras nga na to kasi talagang punong-puno na nga ng pagkain nga itong super giant nga nating bilao. At sigurado nga ako na mawawala
ngayong pagod at mabubusog ngayong mga magsasaka nga natin pag nakain nga nila itong niluto ko. At ito na nga huli nga natin nilagay itong ating mga itloga na maalat pati nga itong ating gravy. At nung okay na nga po itong mga pagkain nga natin ay niready ko naman nga po itong ating inumin. Naglagay nga lang po ako dito ng 2 latang pineapple juice tapos nilagyan ko po siya ng condensed milk tapos maya-maya na nga namin siya lalagyan nga ng yellow tubig. At finally nga po matapos nga ang mahabang oras na puno na nga rin natin itong giant bilao nga natin at ready na nga itong ipunta sa ating mga magigiting na magsasaka. At maya-maya lang din po yung nakarating na nga kami doon kaya dali-dali na nga binuhat ng aming team kasi hindi ko nga po siya kaya buhatin nga ng mag-isa dahil nga sa sobrang bigat niya talaga. At pagdating ko nga po doon ay talaga naabutan ko pa nga sila na nagtatanim pa nga ng palay kaya sinabi ko nga na mag-break time muna sila dito para nga talaga matikman nila itong mga niluto kong pagkain. At doon nakita nga nila itong dala-dala ko ay talagang kitang-kita ko nga sa kanila yung excitement at talagang tuwan-tuwa talaga sila. At doon nakita ko nga po talaga yung mga reaction nga nila talaga napasabi ako na worth it lahat nga talaga yung pagising ko ng maaga, yung pagluto ko na sobrang daming pagkain, talagang worth it lahat. Sobrang saya ko nga kasi kahit papano ngayon nabusog nga natin sila talagang napasaya. Amazing!